sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ang Pagmamahal Ko sa Kanya ang nagbibigay sa akin ng rason para mabuhay. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Ayos na. Nakakapagod. Dami na nating naaning abaka. Ano? Kumusta ka naman dyan? Para ka nangihina. Masama ang pakiramdam ko. Ha? Para akong lalagnatin. Ganyan talaga sa simula na ito eh. Baguhan ka pala kasi sa pag-aani ng abaka eh. Ilang linggo ka pa lang ba nagtatrabaho dito? Mahigit 1 buwan na rin ako. Ganun ba? Pero pansin ko, lumalaki na yan 2 paa mo. Kabilang ka na nga talaga sa amin. Bakit nga pala karamihan sa mga nag-aani ng abaka lumalaki yung mga paa? Ang natatandaan ko, sabi ng doktor, filariasis daw ang tawag sa sakit natin. Lahat ng mga magsasaka ng abaka, lumalaki talaga ang mga paa. Pero pwede ring madali ng filariasis ang ibang parte ng katawan. Tulad nung kay Mangkulas, lumaking itlog. Gumagaling pa kaya to? Malalaki din ang mga paa ni Lola Dolores, diba? Sa tingin mo, gumaling siya sa filariasis? Hindi. Alam mo, hindi na tayo gagaling. Ganito tayo hanggang sa pagtanda natin. Ibaling lumaki na mga paa ko. Basta kumikita naman ako ng pera para sa amin ni Lola. Sammy, mauna na ako ha. Dadalhin ko na itong mga naani kong abaka. Hindi ko na kaya eh. Kailangan ko nang magpahinga. Sige na, Toy. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Natoy. Apo. Eto, pinagluto kita ng mainit na mami. Bumangon ka na para makakain ka ng hapunan. Salamat po, Lola. Sisimula nang lumaki ang mga paa mo. Mukhang may pilarya ka na, Apo. Medyo kumikirot po yung mga paa ko. Lalo na po yung namamagang parte. Tapos yung iba po, may lumalabas na nana. Huwag kang mag-alala dyan. Normal lang sa ating mga nag-aabaka magkaroon ng ganyan. Nagkaroon ako ng pilarya nung kasing edad mo ko. Nagkasakit din ako at namaga yung mga paa ko. Pero mawawala din yan. Yun nga lang, hindi na babalik sa dati ang paa mo. Wala namang napipilayan ng dahil dyan. Hindi bali pong magkaroon ako ng ganito, Lola. Ang mahalaga po, kumikita po ako ng pera para sa atin. Sisipagan ko po sa pag-aani ng abaka para makaipon tayo. At kapag nakaipon na po tayo, hindi na po kayo mamamalimos sa mga kapitbahay natin. Salamat na, Toy, kasi nagkukusa kang tumulong para sa ating buhay. Nakukonsensya lang ako ng konti. Kasi hindi ako nakakatulong sa iyo sa pag-abaka. 75 na ako. Kuba. Mahina ng aking mga buto. Lola, panahon na po para ibalik ko ang lahat ng mga sakripisyong ibinigay niyo para mapalaki ako ng maayos. Pasensya ka na po ha. Kung hindi naging mabuting ina sa iyo ang anak kong si Ana. Wala na po sa akin yun. Napatawad ko na po si Inay sa ginawa niyang pag-abandono sa akin. Ang importante lang po sa buhay ko, kayo po, Lola.
natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tao po! Tao po! Tess? Kayo po pala, Lola Dolores. Ay, pasensya ka na, Tess, kung naistorbo kita. Hihingi lang sana ako ng konting tulong sa'yo. May sakit kasi yung apo ko, kaya wala siyang kita ngayon. Wala kaming pambili ng pagkain. Ay, naku, tamang-tama ang dating ninyo. Meron kasi ako ibibigay talaga sa inyo. Sandali lang at kukunin ko. Sandali lang. Ay, napakabait ni Tess. Sana lahat ng tao kamukha niya. Eto po. Isang basket ng mga pagkain. Galing po yan sa ani namin mag-asawa. Bale, nasa loob niyan 6 na itlog, 2 repolyo, 3 tali ng pechay, mga kamatis, 5 talong at kalahating kalabasa. Maraming salamat sa iyo, Tess. Malaking bagay ito sa amin ni Natoy. Wala po yun, Lola Dolores. Parang parte na rin kayo ng aming pamilya. Masaya po kami nakakatulong sa inyo. Sige, mauna na ako. Kaya niyo po bang buhatin niya isang basket? Gusto niyo ipahatid ko kayo kay Dolfo? Ay, wag na. Kaya ko naman dalhin ito. Pagpalaing kayong mag-asawa ng Diyos. Sige po, Lola Dolores. Mag-ingat po kayo. Pagdarasal namin mag-asawa ang agarang paggaling ni Natoy. Ay, salamat sa Panginoon. At merong mga katulad ni Nates at Dolfo na busilak ang kalooban. Lola? Natoy? Oh, Lola. Buti nakita ko kayo. Diyos ko! Anong ginagawa mo rito? May sakit ka! Masama pa rin po ang pakiramdam ko pero kailangan ko po kayong hanapin kasi si Tita Nita pumunta sa barong-barong natin para palayasin tayo. Pasensya na, Lola Dolores. Kailangan niyo umalis sa lupa ko. Ipagigiba ko itong barong-barong niyo para magpatayo ng kulungan ng baboy. Gagamitin ko sa plano ko negosyo. Nita, kung paalisin mo kami ni Natoy, saan kami titira? Aba, di ko na problema yon. Hindi ko kayo sagot ni Natoy, ano? Tita Nita, maawa naman po kayo sa amin. Ay, kung pairalin ko yung awa, pamilya ko naman ang mamamatay sa gutom. Bibigyan ko kayo ng 3 oras para makapag-impake. Tapos umalis na kayo sa barong-barong nyo. Nita, matanda na ako. Si Natoy may sakit. Sana bigyan mo naman kami kahit 1 linggong palugit para makahanap kami ng bagong matitirahan. Ay, hindi! Basta pag sinabi ko ngayon na kayo aalis. Ngayon na! Lola, kaya niyo pa po bang dalhin niyang bayong ng mga damit natin? Oo, Apo, kaya ko naman. Sa iyo ako nag-aalala kasi ang bibigat niyang mga dala-dala mo. May sakit ka pa. Walang awa si Tita Nita. Parang hindi ka mag-anak ang turing niya sa atin. Ipagpasa Diyos na lamang natin siya, Apo. Magtagumpay siya sa balak niyang pagtatayo ng babuyan sa lupang dating kinatitirikan ng barong-barong natin. Lola, napapansin niyo ba yung langit? Madilim, mukhang uulan. Ay, oo nga. Ay, kailangan nating magmadali, Apo. Ay, mula na nga ng malakas. Ay, doon sa ilalim ng punong yun, doon tayo lumilig. Dali. Opo, Lola. Ay, bansang-bansa na tayong dalawa, Apo. Ay, kumuha ka ng kahit anong tuyong damit sa bayong na dala ko. Ipunas mo sa katawan mo. Opo. Ay, dito muna tayo sumilong hanggang sa tumila ang ulan. Ay. Saan na po tayo titira ngayon, Lola? Hindi ko pa alam.
hindi naman siguro tayo pababayaan ng Diyos. Makakahanap din tayo ng matitiran. Ay, oo nga pala po. Nadala mo ba yung mga trapal natin? Opo. Ay, sige, habang naghahanap tayo ng lugar na pwedeng matirahan, magtayo muna tayo ng tolda dito sa ilalim ng puno. Ito lang kasi yung nakikita ko ligtas sa lugar dito. Sige po, Lola. Ako na po ang mag-aayos ng trapal at lona. Pasensya ka na sana, Apo, ha? Kung nagtatrabaho ka pa rin kahit na may sakit ka. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko pa naman pong kumilos. Matatapos din ang pagsubok na ito sa buhay natin. May awa ang Diyos, Apo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayan po, Lola. Tapos ko nang ayusin ang pansamantalang tolda natin. Pinagbuti ko po ang paggawa para sakaling umulan ulit, hindi po tayo mababasa. Sige, Apo. Magpahinga ka muna, ha? Malapit lang maluto itong lugaw na agahan natin. Lola, nahihilo po ako. Latoy! Diyos ko! Hindi mo tayo ang apo ko! Latoy! Gumising ka, Apo! Ang kasan lagnat mo! Latoy! Latoy, Apo, gising! Lola? Kumangon ka muna, aalalayan kita. Kumapit ka. Dito ka muna humiga sa mga pinagpatong-patong nating karton. Yan. Nakahiga ka na. Pagkaluto ko ng lugaw, papakainin kita agad. Lola. Apo, pakiusap. Pagpagaling ka. Opo, Lola. Huwag po kayong mangamba. Gagaling din po ang sakit ko. Lola, ang aga niyo pong gumising. Pasikat pa lang po ang araw. Naglaba kasi ako ng mga damit natin sa katabing ilog. Inagahan ko na para mamaya maghahanap na lang ako ng pagkain natin sa buong araw. Siya nga pala, kumusta na ang lagay mo? Nilalagnat ka pa rin ba? Medyo ayos na po ang pakiramdam ko. Yung mga paa mo, kumusta na? Ito po. Ako, Diyos ko po. Anong nangyayari sa paa mo? Patuloy siya sa pamamaga? Nuloy kapilari ako. Hindi naman umabot sa ganyan ang mga paa ko. Natoy, mamaya, papupuntahin ko dito si Mang Ingo, ang kilalang albularyo dito sa ating lugar. Baka meron siyang maipapayong halamang gamot na pwedeng inumin para gumaling yung mga paa mo. Sige po, Lola. Mang Ingo, ano bang nakikita niyo? May nagalit na nuno sa apa mo, kaya naging ganyan ang paa niya. Hindi ba ito Pilaria? Hindi, Lola Dolores. Dahil ang nakikita ko, may nagalit sa kanyang nuno ng aksidenteng mabagsa kanya ito ng abaka malapit sa Batong Puti. Natoy, tumaang ka ba sa Batong Puti? Opo, Lola. Doon po kami madalas dumaraan ni Sammy. Kasi po, yun yung shortcut pabalik sa atin. Mang Ingo,
Ano po ba ang pwede namin gawin para mapatawad na ng nuno ang aking apo? Kailangan ninyong mag-alay sa nuno sa Batang Puti. Bukas, bago lumubog ang araw. Kadalasang alay sa mga ganitong nilalang, buhay na manok at laman dagat. Ay, naku, Lola. Sigurado po ko na malaking perang magagastos natin dyan. Ay, oo nga. Ano bang mahalaga sa iyo, iho? Pera o yung mga paa mo? Ay, nasa sa inyo yan kung susundin niyo ba o hindi ang mga sinabi ko. Basta ako, binigay ko na sa inyo ang kasagutan sa problema ninyo. Lola, sasama po ako sa inyo. Sigurado ka na, Toy? Kaya mong sumama sa akin? Kakayanin ko po. At saka, ayos naman po tong dalawang kawayang ginawa kong tungkod para makalakad ako. Apo, wag na lang. Magpahinga ka na lang muna dito sa tolda. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko ito. Magdidilensya lang ako ng pang-alay dyan sa nuno na nagpalaki ng mga paa mo. Lola, sa totoo lang po, hindi ako naniniwala sa mga sinabi ni Mang Ingo. Wala namang masama kung susundin natin yung mga sinabi niya. Malay mo, baka gumaling ang mga paa mo pag ginawa natin yun. Lola, ang dami niyo pong sakripisyo para lamang gumaling ako. Apo, bilang lola mo, gagawin ko ang lahat. Kahit mahirap pa yan, hindi makakahadlang ang pagiging kuba at mahihinang mga buto para mailigtas ang aking apo sa kapahamakan. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nita? Andiyan ka ba, Nita? 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 Ay naman, ano ba naman kayo, Lola Dolores? Nai-istorbo kayo Ano ba kailangan nyo? Pasensya na, pero baka pwedeng makautang sa iyo kahit 200 piso lang. Ano naman babayad nyo sa akin? Wala naman kayong kinikita ni natin sa pag-abaka. Nita, nagmamakaawa na ako sa iyo. Kailangan ko lang ng pera para gumaling na sa Natoy sa sakit niya. Ida! Yan ba yung kausap mo dyan? Tigil mo na yan, maglalaba ka pa. Sandali! Ay, sige, Lola Dolores. Ibibigay ko sa yung kailangan mo, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Sige, gagawin ko. Ano man yun? Kayong maglaba ng mga damit namin. Pero hindi ka maglalaba doon sa ilog, kasi madumi ang tubig doon. Doon ka maglaba sa poso na malapit sa barangay hall natin. Pero ang layo... Doon ako naglalaban ng mga damit. Huwag kang mag-alala. Pwede mo namang hiramin yung kariton para madala nyo yung mga labada doon. O ano? Gagawin niyo ba o hindi? Pag nagawa nyo yan, tsaka ako kayo babayaran ng perang kailangan nyo. Sige, oo. Gagawin ko yung inuutos mo sa akin. Ang hirap mag-igib sa puso. Parang mababali itong buto ko. Pero kailangan kong kayanin.
Ito, pwede na itong tubig na nasa palanggana ko. Maglalaban lang nga ako. Naku, ay, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas na matapos to. Sa wakas, nakarating din ako sa bahay ni Nita. Anong oras na kaya? Mukhang inabot na ako ng tanghali, Ang dami naman kasing pinalabas sa akin. Nita! Andito na ako! Tapos na yung pinapagawa mo sa akin. Nita! Andiyan ka ba? Bakit nilang kayo? Ang tagal niyo naman maglaba. Pasensya ka na sana. Matanda na ako. Hindi ako katulad nung dati na mabilis kumilos. Oo nga pala. Ito na yung mga nilabang ko. Sasampay ko na lamang to sa bakuran mo. Hindi. Ako na magsasampay ng mga damit namin. Ito nga pala yung bayad ko sa iyo. Ha? 50 pesos? Hindi ba usapan natin 200 piso? Ay, wala naman tayong pinag-usapan na 200 pesos. Tsaka ang mahal mo namang labandera. Pwede na yung 50. Pantawid gutom yun ni Natoy. Pero Nita, kulang. Ay, nako! Wala akong pera. Hirap nga rin ako sa buhay Sige na, Lolo Dolores. May isa kayo. Bakit siya ganun? Ano ba naging kasalanan ko at gano'n na lang siya makatrato sa akin? Parang hindi ko siya kamag-anak. Lola Dolores? Tess. Bakit po kayo umiiyak? Baka po makatulong ako sa inyo. Marami ka nang naitutulong sa akin. Alam niyo naman pong pamilya na ang turing ko sa inyo, Lola. Kailangan ko kasi ng pera para gumaling na yung apo ko sa kanyang sakit. Lumapit ako sa pamangkin ko. Pero imbis na tulungan ako, pinahirapan lang ako. Ayaw ko naman. Sana sa akin na lang kayo lumapit. Magkano po bang kailangan ninyo? Kahit 200 lang sana. Sabi kasi ni Mang Ingo, nanuno daw si Natoy kaya namamaga at lumalaki yung mga paa niya. Ang payo sa amin ng albularyo, may mag-aalay daw kami ng buhay na manok at lamandagat sa batong puti. Ganun po ba? Oo. Sandali lang po. Eto po, 300. Sinobrahan ko na po ng 100 para pantawid gutom ninyo ni Natoy. Tess, paano ang pamilya mo? Baka naman wala na kayong pera. Malaki ho ang kinita namin mag-asawa sa ani. Kaya wag niyo na po kami alalahanin. Tutulungan ko na rin po kayo kung saan makakabili ng mga kakailanganin ninyo. Maraming salamat, Tess. Hulog ka ng langit sa amin ng aking apo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lola? Apo. Bakit malungkot ka? Akala ko po, gagaling na ako pagkatapos nating alayin yung nuno sa batong puti. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po gumagaling ang mga paa ko. Parang mas lalo pa po lumala ang kondisyon. Napansin ko rin yan, Apo. 3 araw na lumipas simula nung ginawa natin ang pag-aalay. Hindi kaya kulang pa yung ibinigay natin sa nuno? Baka hindi naman po talaga ako nanuno.
Kung titingnan parang katumbas na ng 5 braso mo ang kanang binti at paa mo. Bakit kaya hindi na lang po ako magpa-check up sa doktor? Apo, kung pwede lang sana. Kaso nga, wala tayong kapera-pera. Meron naman po mga doktor ng pamahalaan na gumagamot ng libre, Lola. Oo, kaso apo, matatagpuan naman sila sa kabayanan. Ang layo natin sa kanila. Kung ganun, wala na po akong pag-aasang gumaling. Apo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Malay natin, maghimala ang Diyos. Hanap din ako ng paraan para maipagamot ka sa ospital. Mga kasincho, nagtataka siguro kayo kung bakit maraming pulis at militar sa sityo ninyo. Nandito po kami para ilikas kayo at dalhin sa evacuation center. Sir, bakit naman po kami kailangan lumikas? Kung hindi nyo pa po nababalitaan, may parating na malakas na bagyo bukas ng madaling araw. At ang lugar natin ay nasa signal number 5. Pag dumating dito sa atin, siguradong malaking pinsala ang dala nito sa atin. Lalo na't napapalibutan ng ilog ang pamayanan natin. Kaya nakikiusap na kami sa inyo. Dalhin nyo na ang dapat dalhin at sumama na kayo sa amin papuntang evacuation center. Hinihingi namin ang inyong pakikiisa para walang masawi sa atin. Lola, mukhang lumalakas na po ang hangin sa labas. Oo nga, Apo. Kanina ko pa napapansin yan. Hindi kaya may bagyo pong parating? Hindi naman siguro. Baka malakas lang ang hangin ngayon. Teka. Kailangan kong maayos tong tolda natin sa tabi ng puno. Sandali. Tutulungan ko po kayo. Natol, bakit? Sumasakit na naman ba ang paa mo? Opo, Lola. Hindi na po ako makatayo. Nangingitim at nagkakasugat-sugat na mga paa mo. Pasensya na po, Lola. Hindi ko po kayo matutulungan mag-ayos ang tolda natin. Ay, sige na po. Mahiga ka na lamang dyan. Ako na bahala din. Lola, kaya niyo po bang buhatin ang mga yan? Sa kalagayan mo ngayon, kailangan talagang kumilos ako. Kahit matanda na ako, pipilitin kong kayanin para sa atin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Signal number 5 to darating na. Mga kasincho, huwag po kayong mag-alala. Siniguro po ng pamahalang lokal na ligtas po kayo dito sa gymnasium. Tandaan, isang pamilya kada modular tent. Nakahanda na rin po ipamahagi sa inyo mga relief goods at hygiene kits, kaya siguradong wala pong magugutom sa inyo. Ipanalangin na lang natin na sana humina agad ang bagyo para hindi na ito makapaminsala pa sa atin. Rescue kaya sina Lola Dolores at Natoy ng mga pulis at militar? Ay, teka nga. Maisa-isa ko nga itong mga modular tent. Lola Dolores! Natoy! Lola Dolores! Natoy! Ano kaya? Dito kaya ako sa gawing kanan. Lola Dolores! Natoy! Naku, mukhang wala yata sila dito sa evacuation center. Ay, Diyos ko!
Sana ligtas ang maglola. Tatay! Patakayin na ang mga tolda natin! Ang lakas ng akin na tulan! Lola, pumapasok na ang tubig sa tolda natin. Basang-basa na tayo. Ako po, Diyos ko! Tulungan niyo po kami! Iligtas mo kami sa bagyong ito! Lola! Umalis na po kayo dyan! Ay, hindi pwede! Kapag hindi ko sinuportahan ito, tatakayin ang tolda! Ay, mapagsakan na sama! Ang tolda natin! Tinatakayin na! Lola! Tinatakay na ang mga gamit natin! Hindi ko na rin kaya tumayak! Tinatakay na rin ako! Lola! Pupunta ako dyan! Bilisan mo bumaba! Lola! Hawakan niyo ang kamay ko! Lola! Hawakan na kita! Kumapit ka sa akin! Lola! Hawakan ka sa akin! Ano? Matatapos din itong bagyo! Tulong! Tulungan niyo kami! Lola! Bumawa ko na tubig sa ilog! Lumalaga sana patulong sa atin! Lola! Dinadangin na tayo ng baha! Kumapit ka lang sa akin! Huwag ka bibitaw! Lola! Babaglasin na po tuloy kami ng pulo! Pero hindi tayo anuri na ba? Huwag kang bibitaw sa mga kamay ko, natay! Lola! Hindi ko na kayang kumapit! Sabihin na ako! Kaya po ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mga kasama, may tao doon sa sanga ng puno. Lola! Lola, sandali lang! Ililigtas mo namin kayo! Yung lubid! Dali! Itatali ko ang sarili ko at lulusong ako sa armara ng samba. Higpitan niyo ang hawak! Lola! Nandiyan ako! Lola! Lola! Abutin niyo ang kamay ko! Sir, mag-iingat kayo! Ayan! Naabot ko na matanda! Unti-unti niyo lang hilahin ang tali! Lola! Kumapit lang kayo! Kumapit kayo sa akin! Lola! Lola! Ligtas na kayo! Mga kasama, dalhin nyo na si Lola sa sasakyan papunta sa evacuation center. Yung aking apo! Tinangay ng baha! Pakiusap, iligtas niyo rin siya! Opo, Lola. Hahanapin at ililigtas po namin ang apo nyo. Sige na po. Sumama na kayo sa kanila para madala kayo sa evacuation center. Usap! Hanapin niyo, tiligtas ang apo ko! Parang awa niyo na!
Natoy! Bakit po? Ano po nangyari sa apo ninyo? Nabitiwan ko yung aking apo habang hinahanod kami ng baha. Hindi makakalangoy si Natoy dahil sa kondisyon ng mga paa niya. Diyos ko, baka may nangyari ng masama sa aking apo. Lola, huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Ipagdasal po natin na mailigtas sana ang apo ninyo sa rumaragas ang baha. Tumila na ang bagyo. Pero madilim pa rin ang langit. Yes. Alam ko po, nag-aalala kayo sa apo ninyo. Pero kailangan po ninyo maging matatag. May mga natagpuan daw na bangkay sa gilid ng ilog. Dadalhin daw sa tapat ng Barangay Health Center para kilalanin. Ay, puti naman. Tess, ano daw yung sabi? May mga nakita raw na bangkay sa gilid ng ilog, Lola. Dadalhin daw sa tapat ng Barangay Health Center para kilalanin. Samahan mo ako doon! Kailangan ko makita yung mga bangkay na nandun! Makaisa na doon yung apo ko! Nandito na po tayo, Lola Dolores. Diyos ko po, ang mga bangkay, ang dami nila. Marami daw po nasawi sa pananalasa ng super typhoon. Samahan mo ako. Opo. Titingnan ko dito yung aking apo. Sige po, magtakip lang po tayo ng ilong kasi mabaho. Naku, karamihan sa mga bangkay, hindi na po makilala. Nabubulok na yung iba. Pero alam ko naman yung huling suot na damit ni Natoy. Bukod sa malalaman ko agad na siya yun dahil sa kalakihan ng mga paa at saka binti niya. Lola Dolores, mukhang wala po ditong hinahanap ninyo. Sana, Tess, wala talaga. Sana buhay pa nga po ko at makita ko na siya. Makita na rin siya ng mga nagre-rescue. Oh, Diyos ko po. Parang awa niyo na po. Iligtas po sana ninyo nga po ko. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ba pinuturo mo? Mga kasama! Halika na rito! May nakita ko tao sa tabi ng ilog! Ay, apo, akala niyo ako ko yan ah. Nabay ko kang galing pa ito sa malalim bayan! Baka naman patay na yan! Pulsuhan mo! Dali! Patapay ka! Teka, pupulsuhan ko. Na, Ano? meron pa, may pulso pa! Buhay pa! Dali natin sa ospital! Araw na simula nung tumigil ang bagyo. Nandito pa rin tayo sa evacuation center. Dahil sabi nila, hindi pa raw humuhupa ang tubig sa ilog. Tess, nag-aalala na ako sa aking apo. Kumusta na kaya siya? Nakaligtas kaya siya? Ipagdasal po natin sa Panginoon na sana mahanap na si Natoy. Pero sakali mang hindi pinalad si Natoy na makaligtas, inihiling ko na lang sa Diyos na kahit bangkay na lang ng apo ko makita ko. Lola Dolores. Tess, maraming salamat. Nandito ka lagi sa tabi ko para palakasin ang loob ko. Sa totoo lang, hindi na ako umaasa na makikita ko si Natoy ng buhay.
Pero ikaw, palagi mo akong binibigyan ng pag-asa. Tiwala sa Diyos ang pinangahawakan ko, Lola Dolores. Kaya nananatili po akong positibo. Nabuhay pa ang apo ninyo. Nasaan ako? Anong lugar to? Nasa ospital ka. May nakakita sa'yo na palutang-lutang sa ilog. Inakala nila nung una na patay ka na. Pero nung mapulsuhan ka nila, agad ka nilang dinala rito sa ospital. Siya nga pala, ako si Gilbert, isa akong social worker at nagtatrabaho sa Alab Kapatid Foundation. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Ano ba ang pangalan mo? Ha? Taga saan lugar ka? Sinong kapamilya mo na pwede naming makontak para ma-inform sila na ligtas ka? Wala po akong maalala, Kuya Gilbert. Wala? Hindi ko po alam kung sinong pamilya ko, kung saan po ako galing. Kahit pangalan mo, hindi mo maalala? Hindi ko rin po maalala. Ay, nagka-amnesia ka. Pero huwag kang mag-alala. Sisikapin namin na maibalik ang lahat ng alaala mo. Sa ngayon, tatawagin muna kitang Raymond, ha? Dahil natagpuan ka malapit sa kumbento ng St. Raymond Peñafort. Oo. Ang mga binti ko, kumikirot na naman. Ano ba? Yan naman tungkol sa mga paa at binti mo. Sinuri yan kanina ni na Doc Matthew at Doc Vivian. Kaya lang, ang findings nila, cancerous yung sakit mo eh. Kailangan daw putulin ang 2 binti mo para hindi na ito maging life-threatening. Ganun po ba? Hindi na ako makakalakad. Huwag kang mag-alala. Inilapit ko ng kaso mo sa aming foundation at handa ka nilang tulungan. Sila nang bahala sa mga gamot at pagpapa-opera sa'yo. Siyempre, sagutin nila ang prosthetics para matulungan kang makalakad uli. Salamat po, Kuya Gilbert. Sir, may balita na po ba kay Renato Garcia, alias Natoy? Ilang linggo na po siya nawawala. Baka po nakita niyo na siya. Pasensya na po, pero ginawa na po namin ng lahat para mahanap si Renato Garcia. Pero bigo kami. Diyos ko. Pinatigil na rin po ng lokal na pamahalaan ang rescue operation. Hindi po pwede. Hindi niyo pa nahanap ang apo ko. Lola, naiintindihan po namin kayo. Pero sa lagay ng apo niyo na may sakit, malabong makaligtas siya sa rumaragasang baha. Kailangan niyo pong tanggapin ang posibilidad na wala na ang apo niyo. Hindi ko kaya. Natoy, apo ko. Wala na, Lourdes. Hindi niyo pa nakikita ang bangkay niya. Ang ibig sabihin, may posibilidad pa buhay si Natoy. Kung hindi niyo siya kaya hanapin, pues, ako maghahanap sa apo ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kayo po pala, Lola Dolores. Yes. Pasensya ka na saan ako naistorbo kita. Hihingin ko sana ang tulong mo sa huling pagkakataon. Sige po. Ano po bang pwede kong maitulong? Luluwas ako papuntang bayan para doon hanapin ang apo kong si Natoy.
Kinukutuban ako. Buhay pa siya. Napadpad lang sa ibang lugar. Pagbabaka sakali ako, baka nasa bayan lang siya. Tess, baka pwedeng makahiram kahit pamasahe lang. Huwag po kayo mag-alala. Sandali lang ho. Kukuha lang po ako sa loob ng pera. Lola, ito po, 300 piso. Pasensya na po. Yan lang po ang kaya namin mag-asawa. Naku, Tess. Malaking bagay na ito sa akin. Maraming salamat. Habang buhay akong tatanaw ng utang na loob sa iyo. Wala po yun, Lola. Basta mag-iingat po kayo palagi. At sana, mahanap niyo na po agad ang apo ninyo. Malaki din pala ang napinsala ng nakaraang bagyo sa bayang ito. Ay, sana nailigtas si Natoy. At nandito lamang siya sa bayan. Nasaan na nga ba yung litrato ng aking apo? Ay, eto. Eto nga pala, nasa aking bulsa. Papakita ko ito sa mga taong naririnig. Baka sakaling makita nila si Natoy. Mama, pasensya na po sa istorbo. Lola? Ano po yun? Itatanong ko lang sana kung nakita niyo itong apo ko itong nasa litrato. Naku, pasensya na po. Hindi ko po siya nakikita. At teka, itatanong ko po sa mga kasamahan ko, ha? Mga kasama? Hindi kayo? Ayan. Nakita niyo ba itong tao nasa litrato? Apo yan ni Lola. Nawawala raw eh. Teka na. Ito? Ayan. Wala kami nakikita ganyan, pare. Wala? Ito nakikita yun eh. Lola, saan niyo ba siya huling nakita? Kasi noong gabing may bagyo, tinangay kaming pareho doon sa ilog. Nabitiwang ko siya. Ay simula nun wala na akong balita sa kanya. Kaya ba nangyari? Nako, Lola, baka kasi Baka patay na nga po ko. Opo. Hindi. Si patay po niyo yung dumaan sa probinsya natin eh. Marami na sawi. Hindi. At kapag natangay ka ng rumaragas ang ilog sa gitna ng bagyo, may malabong makaligtas ka. Nako, sorry po, Lola. Baka wala na po yung apo ninyo. Iyo, patulong naman. Baka nakita niyo itong apo ko. Ito yung litrato niya, Ha? Wala ho. Ale, baka nakita niyo itong apo ko. Ito, baka meron sa inyo nakakita sa apo ko. Wala nakita yan. Anong awa niyo na? Hindi. Nakita. Diyos ko. Pag-iisang linggo na ako naghahanap kay Natoy. Mukhang wala siya dito. Pero nararamdaman ko po, Panginoon, buhay pang apo ko. Pakiusap. Makita ko na sana siya. Ubus na yung pera ibinigay sa akin ni Tess. Isang araw na rin akong hindi kumakain. Nangihina na ako. Pamamatay na yata ako sa gutom. Hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ako pwedeng mamatay hanggat hindi ko nakikita ulit ang aking apo. Gutom na ako. Hindi ko na kaya. Sakit na tiyan ko. Kahit magnakaw na lang ako ng pagkain, magkalaman lang ang sikmura ko. Ayun, merong nagtitinda ng prutas doon. Teka, kukuha ko ng isang mansanas nang hindi niya napapansin. Ay, eto, nasa tapat na ako ng mga mansanas. Ayan na, nakakuha na ako. Lola, ano yan? Nakakuha ka na paninda ko. Kwan,
Ay, kinuha mo yung paninda ko eh! Balik mo yan! Oo. Eto na, binalik ko na. Uy, lumayas ka sa tindahan ko, ha? Sige, alis na ako. Nagtatrabaho kami ng marangal dito, tapos kayo magnanakaw lang? Ang tanda-tanda nyo na! Pero wala kayong pinagkatandaan! Kumakapit ako sa sanga para hindi tayo anunin ng baha! Huwag kami bitaw sa mga kamay ko na to! Lola, hindi ko na kayang kumapit. Tatangayin na ako ng baha. Lola! Bangungot lang pala. Teka, sino yung matandang nasa panaginip ko? Siya kaya ang lola ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mamang Pulis, patawarin niyo ko. Hindi ko naman sinasadyang magnakaw ng pagkain doon sa tindahang yun. Nagawa ko lang yun kasi halos pagtatalawang araw na ako hindi kumakain. Wala po ba kayong kamag-anak dito? Wala po, sir. Kaya ako nandito para hanapin ang aking apo. Nagkaiwalay kami nung gabing nanalasa ang malakas na bagyo. Nakikiusap na po ako sa inyo, sir. Palayain niyo na po ako para mahanap ko ang aking apo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi nagsampa ng kaso sa inyo ang tinderong pinagtangkaan yung nakawan ng pagkain. Makakalaya din po kayo, Lola. Talaga po? Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mamang Pulis. Yan pong tungkol sa apo nyo. Handa po namin kayong tulungan sa paghahanap. Kailangan lang po namin ang litrato niya at ilang mga detalye, katulad ng pangalan at edad. Ay, opo. Tsaka, Lola, eto, tanggapin nyo. Pera? Binibigyan niyo po ako ng pera, sir? Tulong ko po yan sa inyo para makabili po kayo ng pagkain. Sapat po yan para sa 3 hanggang 5 araw. Salamat po, sir. Tulong ka na langit sa akin. Sa wakas, ay nakakain na rin ako. Pero paano na lang kung naubos sa itong perang binigay sa akin? Anong gagawin ko? Ayoko naman magnakaw uli ng pagkain para lang mabuhay. Ang daming truck ng gulay na dumating sa palengke. Yung mga gulay na natatapon, hindi na kinukuha kahit magaganda pa. Ay, teka, malapitan nga. Tama nga. Magaganda at mukhang sariwa pa itong mga gulay. Iho, pwede bang kunin ko itong mga ito? Opo, Lola. Sige, kunin niyo na yan. Ay, salamat. Kunin ko na yung mga natapong gulay na mukhang sariwa pa. Ayun, merong bilao sa hindi kalayuan. Doon ko ilalagay ang mga makukuha kong gulay. Eto, nakuha ko na itong bilao. Tama-tama ang laki nito sa mga gulay. Mga repolyo, kamates, mga carrots, pechay bagyo. Ay, sariwan-sariwa. Pwede ko itong ibenta. Panginoon ko, salamat po sa konting biyayang binigay mo sa akin ngayong araw.
Ilang araw na akong nagtitinda ng mga napupulot kong gulay din sa palengke. Kahit pa paano nakakaraos ako at nagkakaroon ng konting panggastos. Mga pulis na dumating! Ay, ha? Huli na mga illegal ganito! Sandali! Bakit nagkakagulo? Pwede na mga pulis! Ay, naku, Diyos ko po! Kailangan ko na makalis dito! Yung mga paninda ko na sa bilaas, teka, kukunin ko! Ay! Nasagi ako! Ang mga paninda ko! Huwag niyo namakan! Ay, ang mga paninda ko! Ay, Diyos ko po! Buti na lamang nandito ako sa ilalim ng tuloy tumitira. Nakapaglaban na rin ako ng ilang kong mga damit. Ako'y sana naman ay tumila na ulan. Pag ganito kalakas ang ulan, aalala ko si Natoy. Kung paano kami naghiwalay. Apo, hanggang ngayon, malakas pa rin ang kutob ko na buhay ka. Sana magkita na tayo. Sana makasama na kita. Panginoon, nakikiusap na ako sa iyo. Matapos na po sana ang paghahanap ko. Bili na kayo ng mga gulay. Kamates, ay repolyo, sayote. Mura lang to, bili na kayo. Mga suke. Mura lang to mga gulay na tinda ko. Kanong repolyo? 30 lang isang ulo ng repolyo. Akin na isang ulo ng repolyo. Eto. Itong bayad. Sandali ha. Sandali lang yung sukle. Ma? Kayo po ba yan? Ana? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buti naman, Raymond. Nagkamalay ka na. Kuya Gilbert, ang mga paa ko. Successful ang amputation ng 2 paa mo. Ligtas ka na. Tuluyan na akong hindi makakalakad. Raymond, huwag kang malungkot. Dahil may posibilidad pang makalakad ka. Talaga po? Paano? Inilapit namin ang kaso mo sa isang grupo ng mga prosthetist dito sa Pilipinas. Handa ka raw nilang sponsoran ng prosthetic legs. With prosthetic legs, makakalakad ka ulit. Makakalakad ulit ako? Oo. Kaya ikaw huwag ka nang malulungkot. Dahil lahat ng dasal mo sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo. Ana, sa totoo lang, hindi ko na inaasahan na magkikita pa ulit tayo. Pero masaya ako kasi kasama kita ngayon. Dito kayo nakatira sa ilalim ng tulay? Bakit? Tsaka ano bang dahilan nyo? Bakit pumunta pa kayo dito sa syudad? Nandito ako para hanapin ang aking apo, ang anak mo. Ano pong nangyari kay Natoy? Nagkahiwalay kami nung kasagsagan ng malakas na bagyo. Tinangay kaming pareho, pero una ako nailigtas. Si Natoy, hindi ko alam kung saan napadpad. Ang anak ko si Natoy. Marami ang nagsasabi na patay na raw ang apo ko. Na malabong makaligtas siya sa rumaragasang baha dahil mayroon siyang malalang karamdaman. Pero Ana, malakas ang kutob ko. Buhay pa si Natoy. Kaya ako napadpad dito para hanapin nga siya.
imposibleng makaligtas pa si Natoy kung sinasabi niyo na meron siyang malalang karamdaman nung tinangay kayo ng baha. Hindi anak. Ramdam na ramdam ko na buhay si Natoy. Ana, tulungan mo kong hanapin ang aking apo. Oo po. Nakikiusap ako sa iyo. Opo, ma. Tutulungan ko kayong hanapin natin si Natoy. Pero bago ang lahat, sumama na kayo sa akin. Inaalis ko na kayo sa buhay na ganito. Ma, patawarin niyo ako kung nagawa ko kayong iwan ng anak ko ng mahabang panahon. Oh, Raymond, nakakabit na ang prosthetic legs mo. Kinakabahan ako. Aalalayan kitang tumayo, ha? Ayan. Nakatayo ka na. Simulan mo na ang umakbang. Sige, dahan-dahan lang. Eto, hakakbang na ako. Sige, konti pa. Huwag ka matakot. Sasaluhin ka namin. Ayan. Nakakakbang na ako. Ang galing. Salamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakalakad ulit. Tataluhin ko po malaking utang na loob sa inyo to. Natoy, apo ko. Panaginip lang pala. Ma? Napanaginipan niyo si Natoy? Oo, anak. Nagkita na raw kami. Masayang-masaya siya kasi magaling na raw ang mga paa niya. Sayang. Panaginip lang pala. Ama, o nga pala nakapagluto na ako ng agahan. Tara na, kumain na tayo. Ikaw, Ana, gusto mo pa bang makita at makasama si Natoy? Opo, gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Babawi ako sa mga naging pagkukulang ko sa aking anak. Sana totoo na. Totoong buhay pa siya. Buhay ang anak mo, Ana. Lalo akong naging kumpiyansa ngayon. Ang dalangin ko na lamang sana sa Diyos. Sana makita natin siya. Sana nga po, Ma. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, malungkot na naman kayo. Ilang buwan na nating hinahanap si Natoy. Sa totoo lang, anak, nawawalan ako ng pag-asa. Makikita pa natin siya. Baka talagang wala na si Natoy. Ana, hindi. Hindi ko kayang tanggapin na wala ng aking apo. Ako ang nagpalaki, nag-alaga, nag-aruga sa kanya sa mahabang panahon. Ibinuhos ko sa kanya lahat ng oras at pagmamahal ko. Kaya gano'n na lamang siya ka-attach sa inyo. Dahil sa kanya, kaya ako patuloy na lumalaban. Kaya hindi ako sumuko sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa amin. Ang pagmamahal ko sa kanya ang nagbibigay sa akin ng rason para mabuhay. Pero sa pagkawala niya, unti-unting nawala ng saysay ang lahat ng mga hirap, sakripisyo at pag-asa ko sa buhay. Pero kailangan din nating tanggapin ang katotohanan na baka hindi nakaligtas si Natoy sa trahedyang yun. Oo, masakit. Pero wala na tayong
magagawa kung yun ang naging kapalaran ng anak ko. Iba kasi ang nararamdaman ko, Ana. Pwedeng maling nararamdaman nyo. Baka siguro kaya hindi natin nakita si Natoy. Kasi nga, talagang wala na siya. Ana, hindi ko matatanggap. Oh. Ma. Natoy! Kumakapit ako sa sanga para hindi tayo anurin ng baha! Huwag kang bibitaw sa mga kamay ko po! Lola! Hindi ko na kaya kumapit! Tatangayin na ako! Lola! Lola! Raymond, okay ka lang ba dyan? Pwede ba akong tumuloy? Tuloy. Raymond, okay ka lang? Narinig kitang sumisigaw at parang pinapangungot kaya kumatok ako. Kuya Gilbert, naalala ko na ang lahat. Ha? Natoy. Natoy yung pangalan ko. Talaga? At ang huling kasama ko bago ko tangay ng baha ay ang Lola Dolores ko. Oh, mabuti naman. Nagbalik na ang alaala mo. Kuya Gilbert, tulungan mo ako. Ha? Kailangan kong bumalik sa bayan namin dahil nararamdaman kong buhay pa ang lola ko. Sigurado ako, hinahanap niya ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma? Bakit hindi pa kayo umakyat sa itaas para matulog? Magdarasal lang muna ako dito sa maliit mong altar sa sala. Si Natoy ba yung lalaking nasa larawan? Oo. Yan ang anak mo. Ngayon ko lang naalala ulit. May nakatago pala akong litrato niya. Ay, makakalimutin na ako. Epekto ng katandaan. Kamukha mo si Natoy. Oo nga, Ma. Magkamukha nga kami. Ana, kailangan kong tanggapin ang katotohanan na baka hindi na nakaligtas si Natoy sa trahedyang yon. Kaya pinagdarasal ko na lamang sa Diyos na sana masaya ang aking apo. Saan man siya naroroon. Siguro panahon na para magsimula ulit ako ng panibagong buhay. Hindi pa naman sigurang huli ang lahat, iba anak? Oo naman. Hanggat buhay tayo, palaging may pag-asa. Hindi bali, Ma. Kasama ninyo ako sa bagong buhay na tatahakin ninyo. Nawala man sa akin si Natoy. Pero ipinaglapit naman tayo ng tadhana. Salamat, anak. Bumalik ka ulit sa aking buhay. Pangako, Ma. Hindi ko na kayo iiwan. Sasamahan ko kayo hanggang sa huli. Dito ka pala nakatira sa bayang ito. Opo, Kuya Gilbert. Pag-aabak po ang trabaho ng karamihan sa mga tao rito. Kaya mapapansin ninyo, yung mga nakakasalubong po natin, malalaki ang mga paa. Dahil meron silang filariasis, alam ko, normal talaga sa mga nag-aabak ang sakit na yan. Ayun na ang bahay ni Aling Tess. Ha? Yung kaibigan ng lola ko. Tara, puntahan natin. Nandito na tayo. Ako na po ang kakatok sa pinto. Oh, sige. Tao po. Tao po.
Aling Tess, nandyan po ba kayo? Tao po. Ay, Diyos ko! Natoy! Buhay ka! Oh, magmerienda muna kayong dalawa. Salamat po, Aling Tess. Natoy, akala namin lahat dito patay ka na. Buti na lang talaga at nakaligtas ka. Si Lola po, kamusta na po siya? May balita po ba kayo sa kanya? Nung tinangay kayo ng baha, nailigtas agad ang lola mo. Pero sobra siya nag-alala sa'yo. Ayun, lumuwas siya papuntang syudad para hanapin ka. Kasi nararamdaman niya buhay ka. Saan pong syudad? Alam po, pumunta siya ng Legazpi. Sa totoo lang, nag-aalala ako nun eh. Kasi mag-isa lang siyang umalis. Kuya Gilbert, Natoy. kailangan nating bumalik ng Legazpi para mahanap ang lola ko. Matanda na siya. Baka kung ano nang nangyari sa kanya doon sa syudad. Sige, Natoy. Babalik tayo doon. Gagawin natin ang lahat para mahanap siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anong gagawin natin dito sa radio station, Kuya Gilbert? Marami kong kakilala na radio announcer. Baka matulungan nila tayo sa paghahanap sa lola mo. Sana sa pamamagitan nito, mahanap na natin si Lola. Sobra na akong nag-aalala sa kanya. Natoy, lakasan mo lang ang loob mo. Nandito na tayo. O ano, handa ka na bang manawagan? Opo, Kuya Gilbert. Ma! Handa ng agahan. Tara na, kumain muna tayo. Ay, sige na anak. Susunod na ako. Matatapos na itong ginagawa ko. Pumasok na kayo. Dalian nyo. Ay, bakit ba? Si Natoy, nasa radyo. Ako po si Renato Garcia, o mas kilala bilang Natoy. Nananawagan po ko ngayon sa inyo para mahanap po ang aking lola na si Dolores Garcia. 75 years old na po siya. Huli po kami nagkasama nung gabing sinalanta ng bagyo ang aming lugar. Nabalitaan ko po mula sa aming mga kaibigan na nakaligtas po ang lola ko at nagpunta po dito sa Legazpi para hanapin ako. Si Natoy yung nasa radyo. Natoy. Aking apo. Sa sino man po nakakakilala o nakakita sa aking lola, nakikiusap po ako. Ipagbigay alam niyo po sa istasyong ito. Sobra po ako nag-aalala kay lola ngayon. Matanda na siya. At ayoko po siyang bigyan ng alalahanin. Lola, kung nakikinig po kayo, gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo kung matagal akong nawala. Marami po kasi nangyari sa akin nang hindi ko inaasahan. Bukod sa nawala po ang aking mga alaala ng ilang buwan. Lola, palagi po kayong mag-iingat. Huwag po kayong mag-alala. Magkikita at magkakasama po tayo. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Tama ang gutom ko, anak. Buhay ang aking Opo, Ma. Buhay si Natoy. Salamat sa Diyos. Anong istasyon siya nanawagan, Nana? Ito po, naisulat ko po kanina. Puntahan natin si Natoy. Kayo na. Matagal ko lang gustong makasama ang aking apo. Ma, huwag kayong kabahan.
makikita na natin si Natoy. Hindi ako kinakabahan, Ana. Nasasamik lang ako makita at mahayakap siya. Lola! Natoy! Natoy, ako ko! Ay, ako! My God! Salamat sa Panginoon. Dininig niya matagal ko na manalangin. Lola! Hindi niyo lang po alam kung gaano ako nag-alala sa inyo. Patawarin niyo po ako kung matagal ako nawala. Wala kang kasalanan, Apo. Wala. Basta ang importante, nakakasama ka na namin ng mama mo. Si Mama? Ayan si Ana, ang mama mo. Kasama ko siya ngayon. Natoy, anak. Mama, kayo po ba talaga yan? Oo, ako ito, Natoy. Mama, Mama ko. Akala ko po hindi ko na po kayo makikita. Patawarin mo ko. Kung iniwang kita ng mahabang panahon, labas ko pinagsisisihan yun. Pinapatawad ko na po kayo, Ma. Ang mahalaga, nakita at nayakap ko na rin po kayo sa unang pagkakataon. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon na makita at mayakap kita. Natoy, pangako, hindi na kita iiwan. Hindi ko na kayo iiwan ng lola mo. Mama. Oo, pangako yan, anak. Babawi ako sa'yo. Sisikapin kong maging mabuting ina sa'yo. Alam kong hindi pa huli ang lahat para gampanan ko ang mga tungkulin ko. Ana, Natoy, ito na siguro ang pinakamasayang araw natin. Dahil sa wakas, nagkasama-sama na ulit tayo. Nabuo na muli ang ating pamilya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Natoy, Apo, pwede bang tumuloy sa kwarto mo? Opo, Lola. Bukas po yung pinto. Ano? Kumusta ka na, Apo? Masarap ba ang tulog mo? Opo, Lola. Nalulungkot ako kasi naputol na pala ang 2 binti mo. Pero ang mahalaga, ligtas ka na. At saka, nakakalakad naman po ako gamit yung prosthetic legs na ibinigay sa akin ng mga kaibigan ko. Alam mo, Apo, sobra akong nagpapasalamat sa mga taong tumulong sa'yo. Lalo na doon kay Gilbert. Masayang-masaya nga po si Kuya Gilbert nung nag-reunion po tayong 3 ni na Mama. Sana dumala ulit siya sa atin. Naku, Apo, akala ko talaga hindi na kita makikita pa. Sa totoo lang, nawalan na ako ng pag-asa na makikita pa kitang buhay. Pero mabait ang Diyos. Heto ka, ibinalikan niya sa akin. Ang dami pong pagsubok na dumating sa buhay natin. Hindi ko po akalain na malalampasan natin yon. Mabait ang Diyos, Natoy. Hindi niya tayo pinabayaan. Aba, mukhang masinsinan yung pag-uusap yung maglola. Ma. Luto na yung agahan natin. Tara na, kumain na tayo. Ay, Ana, paabot nga ng mga prosthetic legs ni Natoy para maikabit na at makababa na tayong 3. Oh. Eto po, Ma. Hala, Apo, ikabit mo na. Tapos, aalalayan ka namin bumaba ng hagdan. Opo, Lola. Ano, Natoy? Masarap ba yung niluto kong champurado at tuyo? Opo, Ma. Unang beses ko po makatikim ng champuradong luto ninyo. Ay, masarap magluto talaga yung mama mo. Kahit nung kasing edad mo pa lamang siya. Ay, si Ana, ang madalas kong katulong noon sa kusina. Talaga po? Ang galing naman. Anak, oo nga pala. Gusto mo ba mag-aral uli?
Opo, Ma. Tamang-tama. Nagpaplano kasi akong i-enroll ka uli sa eskwelahan. Kaya naman kitang pag-aralin kasi meron naman akong regular na trabaho. At saka, gusto ko rin na umasenso ang buhay mo bahalang araw. Abay, magandang balita yan, Ana. Matagal ko na pong gustong mag-aral ulit. Kasi pangarap ko pong maging abogado bahalang araw. Huwag ka mag-alala, anak. Tutulungan ka namin ng lola mo na maabot ang mga pangarap mo sa buhay. At magsisimula na yun ngayon, Apo. Salamat po sa inyo, Lola, Mama. Basta na, Toy, manatili kang positibo sa buhay. Huwag kang susuko sa anumang pagsubok na dumating sa iyo. At higit sa lahat, huwag kang makakalimot sa Diyos. Dahil alam nating lahat na sa kamay niya, may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin na inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, ang pagmamahal ko sa kanya ang nagbibigay sa akin ng rason para mabuhay. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Susan Robles sa papel ng Dolores. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Krishna Senga at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na papanahong uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.